Opo ma, kailan pa ba ako nagsinungaling sa inyo? Si Ate Marga po yung kumuha ng pera nyo. Oh, Chris, alam ba ng mama mo yan? Nagpaalam ka ba sa kanya na magiinuman kayo dito sa bahay? Ate naman, minsan lang to. Pagbigyan mo na kami. Saka wag mo na din akong isumbong kay mama. Alam kong magagalit ang mama mo pag nalaman niya to. Wag mo na lang kaming pakialaman, Ate Marga. Mabilis lang naman kami. Ayan na! Simulan ng inuman. Tuyong-tuyo ng lalamunan ko, pre. Tagal mo. Ilan yung binili mo, pre? Isang case? Bigatin ka na talaga, pre. Dati, pa-gin-gin lang tayo. Libre ko pa lahat. Nakakaluwag na kasi ako ngayon, pre. Kaya ako naman manlilibre sa'yo. Oo nga, para makabawi ka naman. Ikaw talaga, pre. O sige, buksan mo na para masimulan na natin. Basta, pagpatak ng alas 6, umuwi ka na. Baka kasi mahuli tayo nila mama at kuya. Ay ate, tulungan ko na po kayo dyan. Salamat. Ay, nakakapagod talaga mag-grocery. Buti na lang nandyan ka, anak, may kasama akong mamili. Basta tawagan nyo lang po ako kung kailangan nyo ng tulong. Tsaka andyan naman po si Ate Marga kung kailangan nyo. Lalo na pag wala ako dito sa bahay at nasa trabaho ako. Maraming salamat at lagi kang nandyan para tulungan ako, anak. Hindi tulad ni Chris, laging nasa galaan. Pag andito naman sa bahay, laging tulog. Hayaan muna natin si Chris, Mang. Bata pa naman siya at nag-aaral. Hayaan na muna natin siyang magsaya. Kung sa bagay, gusto lang siguro niyang enjoy ng pagkabata niya. Marga? Marga? Bakit po ate? Nakita mo ba kung nasaan si Chris? Nasa kwarto po siya, natutulog. Ay, ganun ba? Kung ganun, magluto na tayo ng hapunan at makakain na tayo. Nagugutom na rin ako. Ako rin, Ma. Nagugutom na rin ako. Sige, tara na. Buko kayo dyan. Init naman ng araw na to. Nakakauhaw. Isa nga pong buko Diyos. Kuya? Oh, Chris. Ikaw ba yan? Ako nga, kuya. Bakit naman nagtitinda ka ng merienda dito sa gilid ng kalsada? Alam ba to ni Mama? Hindi, kuya. Ayaw kong malaman ito ni mama. Baka ano pang sabihin sa akin. Alam mo naman yon. Ayaw sa akin nun. Hindi naman sa ayaw, bunso. Ang alam kasi ni Mama, nasa galaan ka lagi. Hindi niya alam, may negosyo ka na pala. Papaalam ko naman sa inyo sa tamang panahon. Kaso, nahihirapan ako kasi wala naman kayo palagi sa bahay dahil sa trabaho. Sensya ka na, Chris. Nawawalan na pala kami ng oras sa'yo. Hayaan mo, sa susunod, kakain tayo sa labas at gagala na makapagkwentuhan naman tayo nila Mama. Talaga, kuya? Sige, sa linggo ayain natin si mama. Tapos doon na din ako amin sa kanya na may negosyo na ako. Kinakabahan kasi ako. Kala ko magagalit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ang mahalaga, natututo ka ng tumayo sa sarili mong mga paa. Magligpit ka na nga dyan nang makauwi na tayo. Oo, kuya. Hintayin mo ako saglit lang ito. Sa wakas, solo ko tong bahay. Kakapiranggot lang kasi yung sahod ko dito. Kaya kahit konting pera lang, okay na ako. Pagkakataon ko na para makapagnakaw. Alam ko naman kung saan ang taguan ng pamilyang to.
ganda naman ang alahas na to. Magkano kaya ito kung ibibenta ko sa mga kaibigan ko? Ano ba yan? Wala naman yung pera dito. Makaalis na nga. Nakita ko dito na tinago yun eh. Sa wakas, kita din kita. Ang dami namang laman nito. Kukunin ko iba rito at ilalagay ko sa isang wallet ko para pag hinanapan ako, hindi ako mahuhuli. Dumating na pala yung bill ng kuryente namin. Bayaran na nga. Nasaan na naman ito? Marga! Marga! Bakit po ate? Halika nga dito. Ikaw ba ang kumuha sa laman ng wallet na to? Ha? Eh bakit ko naman po gagawin yun? Eh hindi nyo naman po ako pinapayagang maglinis sa kwarto nyo, di ba? Kung ganon, saan napunta ang laman ng wallet na to? Ewan ko ate, hindi ko po alam. Bakit hindi nyo tanungin sa mga anak nyo? Sa tingin mo, magagawa nilang pagnakawan ng sarili nilang ina? Hindi mo malalaman kung hindi mo sila tatanungin ate. Ano ba yan, ma? Ang iingay nyo. At ikaw ba ang kumuha sa laman ng wallet na to? Anong wallet, ma? Eh ngayon ko nga lang nakita yan. Eh saan napunta ang lamang pera nito? Kayo lang naman ni Margan lagi dito sa bahay. At si Jacob palagi sa trabaho. Eh ikaw lang naman tong palagi kailangan ng pera. Pambili ng kung ano-ano. Patay na. Dito na yata ako mabibisto. Hindi ko nga alam, ma. Una, hindi ko nga alam yung wallet na yan. Pangalawa, kahit alungkatin nyo yung kwarto ko, wala kayong makikita. Halika nga dito. Ano ba, ma? Eto, saan to galing? Lulukohin mo pa ako? Wala ka naman trabaho para magkaroon ka ng perang ganito ah. Akala mo may isahan mo ko ah. Oh, ma. Ba't ganyan yung tsura mo? Yan kasing kapatid mo. Ninakawan ako ng pera. Ma, huwag ka muna magbintang. Mag-usap nga muna tayo ng maayos. Totoo ba yun, Chris? Na kinuha mo raw yung pera ni Mama? Hindi ko yun magagawa, kuya. Ayaw kasing makinig ni mama sa mga paliwanag ko. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Huling-huli ka na nga na may pera ka sa bulsa mo. At saka hindi ka naman magkakaroon ng ganong pera kung di ka kukuha sa wallet ko. Ma, grabe ka naman kay Chris. Palibasa wala kang alam sa pinagdadaanan niya. Ni hindi mo nga alam meron na siyang negosyo at kumikita ng marangal. Tapos, pagbibintangan mo siya na kumuha ng pera mo. Totoo ba yun, Chris? Na may negosyo ka na? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Magpapaliwanag naman sana ako, ma, kung bakit may pera ako sa bulsa ko. Yun po yung ipon ko sa pagbibenta ng merienda. Bala ko po sanang gamitin sa linggo dahil nagplano po kami ni kuya na lalabas tayo. Totoo yun, ma. May negosyo na si Chris at kumikita na siya. Ang totoo niyan, alam kong may pumasok sa kwarto ko. At alam kong hindi kayo yun dahil nasa trabaho kayo. Anong sinasabi mo, Chris? Kikwento ko sa inyo, ma. Noong pauwi na si kuya galing trabaho, nadatnan niya ako dito sa bahay. Nakwento sa akin ni kuya na may nawawala siyang alahas. Nagtaka na rin ako kung sino ang kumuha ng alahas na yon. Kaya nag-isip ako ng paraan upang malaman kung sinong papasok sa kwarto ko para maiwasan na ring manakawan.
Iipit ko ito sa may pinto para malaman ko kung sinong pumasok dito. Wala na sila mama at kuya. Kaya kung itong papel ay natanggal, ibig sabihin, si Ate Marga lamang ang posibleng kumuha sa mga nawawala dito sa bahay. Huli ka. Totoo ba yung sinasabi mo, Chris? Opo ma, kailan pa ba ako nagsinungaling sa inyo? Si Ate Marga po yung kumuha ng pera nyo. Ano sinasabi mo dyan, Chris? Alam mo bang masama ang magbintang? Ikaw? Ate, wag po! Ate, wag po! Ano ibig sabihin nito? Bakit nasa yung mga to? Ate, patawarin niyo po ako, ate. Hindi ko na po uulitin. Walang-wala lang po talaga ako. Lumayas ka dito! Ngayon na! Patawarin mo, ate. Okay ka lang po ba, ma? Hayaan nyo na po siya. Dito naman po kami. Mahalaga talaga ang tiwala bilang isang pundasyon sa pagpapalakas ng sama ng pamilya. Masaya ako na sila ang naging kapamilya ko. Hindi man kami kompleto, buo naman ang tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa.